Bakit madalas kung sino pa yung seryoso at totoong nagmamahal ay sila pa yung naluloko at inaabuso? Bakit madalas sila yung hindi nakakatagpo ng tamang tao? Halo-halo Pilipinas around the world, halo-halo mga kabats. Ako po si Morena Idaya, nagsasabing, it is a beautiful day today and we are all beautiful every day. Yes, it is a beautiful day, especially if we start our day right with a prayer and positive thoughts. Naranasan mo na bang ibigay ang lahat-lahat mo sa isang tao? Yung umabot pa sa point na nakakalimutan mo na ang sarili mong kaligayahan. Yung hindi mo na naging priority ang pamilya mo, lalo na ang mga magulang mo dahil nagmahal ka at nakafocus ka sa kung paano mo mapasaya ang taong minamahal mo. Naranasan mo na bang ibigay sa kanya ang lahat pero kahit minsan ay hindi kanya ma-appreciate? Yung para bang laging kulang pa rin ang best mo. Ilang beses ka na niyang nasaktan pero dahil mahal mo siya ay ipinaglalaban pa rin siya ng utak mo, ng puso mo. Ipinagtatanggol mo pa rin at pilit na inuunawa. Bakit marami mga battered wives or girlfriends yung hinahayaan nilang masakal sila ng todo hanggang mawalan na sila ng sariling dignidad? Meron akong kaibigan, itago natin sa pangalang Panasonic. Nakatingin kasi ako sa aking ref. Ayan, itago natin sa pangalang Sophie. Itong si Sophie ay marketing manager ng isang kilalang ads agency sa may Pasig. 3 taon pa lang niya sa kumpanya ay mabilis siyang na-promote dahil sa taglay niyang talino at sipag sa trabaho. During her loneliest, paano ba natin sabihin ito sa English? During her sinalbag. Tagalog na nga lang. Taong 2018, yung mga panahong sobrang down na down siya at sobrang lungkot niya dahil 2 years ng loveless after niya makipaghiwalay sa lalaking nanloko sa kanya. At ang mga kaibigan niya ay sunod-sunod na ikinakasal at nagkakababy. Tapos siya naman ay mga 25 years old na pero wala pa ring fiancé. At ito yung mga panahon na madalas niyang itanong sa sarili niya. Am I not enough? May kulang ba sa akin? May mali ba sa akin? Pangit ba ako? Pangit ba ang katawan ko? Kapalit-palit ba ako? Then why? Alam nyo, idol kasi ni Sophie itong si Liza Soberano. Tapos ayun, nakilala niya ang isang musikerong itago natin sa pangalang si Ruel. Siya ay lead guitarist ng banda na nag-uumpisa pa lang sa industriya at madalang pa ang bookings. Wala itong bisyo, masayahin ito, magaling mag-crack ng jokes. Laging nakatawa si Sophie kapag kasama niya ito. Lagi siyang kinakantahan, madalas siyang yayain para magmerienda sa kung saan. Napaka maalalahanin nito sa kanya at yan ang mga dahilan kung bakit hindi nagtagal ay nahulog ang loob nitong si Sophie dito kay Ruel kahit na hindi naman ito kagwapuhan. Lagi siyang balisa kapag hindi niya ito nakakausap sa personal man o sa telepono. Ruel, gusto kitang makita. Parang awa mo na. Nakaramdam din siguro ng excitement itong si Ruel kasi sa mga oras na yun ay parang iba ang kiliting hatid ng mga text ni Sophie sa kanya. Agad-agad itong naligo, nagbihis at nagkipagkita sa kanya. The moment na makita ni Sophie itong si Ruel na bumababa sa kanyang motor ay halos liparinan niya ang parke kung saan sila nagkita. Ito namang si Ruel ay sabik na akala mo naman ay taon na ang bilangin na hindi nga sila nagkita. Yakap ang isinalubong nila sa bawat isa. Yakap na napaka mahigpit. Nagkatitigan silang saglit at ayun, hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili na magkahalikan at wala silang pakialam kung may mga tao bang nakatingin sa kanila. So ano, tayo na? Tanong ni Ruel. Isang matamis na ngiti ang binitawan ni Sophie sabay sabi ng, "Oo, Ruel, tayo na." Sa umpisa ay maayos at masaya naman silang dalawa. 3 buwan pa lang silang mag-boyfriend ay napagpasyahan na nilang magsama sa iisang bubong. Walang gabing hindi mainit sa kanilang dalawa.
Mainit na mainit. Bahala na kayo mag-imagine kung ano yung init na yan. Basta ako, itutuloy ko sa kung saan or kung paano naging nakakasakal ang buhay sa piling ni Roel. Ayun nga, hindi nagtagal at lumabas ang tunay na ugali nitong si Roel. Ang masayahin, palabiro, maalalahanin na tao ay nakakitaan ni Sophie ng mga ugaling makasarili, masyadong seloso, possessive at mapagduda. Lahat ng mga phone numbers ng mga kaibigan at kamag-anak niyang babae na nakasave sa cellphone niya ay kinopya ni Roel. Samantalang ang mga cellphone numbers ng mga lalaki ay pinagbubura niya maliban sa CP number ng kanyang mga pinsan at ng kanyang boss. Hinayaan na lang niya, inunawa dahil nga sa sobrang mahal niya ito at masaya siya dito. Minsan sa sobrang pagka-busy ni Sophie sa opisina nila ay tinext niya si Roel. Busy kami ngayon dito sa office, love. Ite-text na lang kita kung tapos na kami at magpapasundo na ako sa'yo. Hindi na niya inantay pa ang reply ni Roel. Nilagay niya sa silent mode ang kanyang cellphone. Kailangan niya mag-concentrate sa trabaho. Ayaw niya mapagalitan siya ng kanyang senior citizen na boss kung makita siyang hindi nakafocus. Ilang oras din yon na hindi niya tiningnan ng cellphone dahil kailangan niyang matapos sa araw na iyon ang kanilang proyekto. Isang malaking kliyente ang kailangan nilang ma-impress sa mga proposals na ipepresent nila sa kumpanya kinabukasan. Lagpas sa 2 oras ang kanilang overtime at sa wakas ay natapos din. Masyado siyang masaya dahil alam niyang maganda ang kanilang nagawa at confident siya na mapapa-invest ang sinumang makakabasa ng proposal na ginawa ng kanyang grupo. Napatingin siya sa kanyang relo at dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag. Balak niya na saka na lang niya ite-text si Roel kapag nasa harap na siya ng kanilang building. Sa paglabas ng building ay nakasunod sa kanya ang katrabaho niyang si Arnel at pauwi na rin ito at nagmamadali. Pagkalabas niya ng pintuan ay biglang may sumigaw na ikinagulat niya. Ano? Overtime ba talaga o nakikipagharutan ka sa lalaking ito sa loob ng opisina niyo? Si Roel yon, galit na galit at idinuduro ang katrabaho niyang si Arnel. Ano pinagsasabi mo, love? Nagkasabay lang kami sa may pintuan and yes, nag-overtime kami dahil sa trabaho. May mga iba pa kami mga kasama pero nasa loob pa. Kaming dalawa lang ang nauna, nagkasabay lang kami, pagpapaliwanag ni Sophie. Ikaw lalaki, kapag nalaman ko may ginagawa kayo ng shota ko, malilintikan ka sa akin. Sabi ni Roel na galit pa rin. Umiiling at di na lang siya pinansin ni Arnel. Nagpatuloy ito sa pagsakay sa kanyang kotse. Ano ba, Roel? Sumusobra ka na. Saway ni Sophie sa kanyang live-in partner. Sobrang nahihiya na siya sa inaasal nito lalo na noong makita niya na bukod sa gwardiya ay nakatingin ang iba pang mga kaopisina nila na noon ay nasa labas na rin pala at nasaksihan ang asal ni Roel. Nang makauwi sa kanilang kondo, doon na ibinuhos ni Sophie ang sama ng loob sa pamamagitan ng paghagulgol. Nakakahiya yung ginawa mo. Pagod ako sa trabaho tapos ganun lang ang gagawin mo. Paano kasi hindi mo sinasagot ang text at tawag ko? So paanong di ako mag-iisip ng masama? Paninisi ni Roel sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, meron itong 50 missed calls at sunod-sunod na text galing sa nobyo. Roel, nag-text naman muna ako sa'yo, diba? Sinabi ko namang busy kami at iti-text kita kapag magpapasundo na ako. Kailangan ko i-mute ang cellphone ko para di kami ma-distract. Diba dapat sana inantay mo muna ang sagot ko bago mo in-off yung sounds ng cellphone mo? O kaya naman, maano ba kung saglit mo lang ako replyan kung may mga text ako sa'yo? Sobrang istorbo na ba ako sa'yo? Akala ko ba inspirasyon ang turing mo sa akin at hindi distraction? Sa mga salitang iyon ni Roel ay namanipula na siya at sa sobrang pagod niya, gusto na niyang magpahinga, gusto niyang matulog ng mahimbing dahil iniisip niya ang maaga nilang presentation sa susunod na araw. Siya na ang nagpakumbaba, siya na ang mali. Sorry na love, please, sige ako na ang mali. Humalik siya sa nobyo at ayun, sa iba na napunta ang kanilang usapan. Napunta sa Jollibee kasi gutom na sila. O siguro kung ano na naman ang iniisip nyo, no?
Nagulat siya kinaumagahan dahil halos lahat ng mga kaopisina niyang babae ay nagsabi sa kanya na pati pala sila ay pinagte-text at tinatawagan ni Ruel kahapon. Hindi na lang namin sinabi sa iyo, Ma'am Sophie, kasi alam po namin na ayaw mo maistorbo kapag ganong seryoso tayo sa ating mga ginagawa. Yun ang sabi ng kanyang assistant na si Trina na mga higit 1 taon na rin niyang nakasama sa trabaho. To make the story short, ganun ng ganun. Kung mag-overtime si Sophie, kailangan niya magdahilan na magsi-CR siya para lang sagutin ang text at tawag ng kanyang nobyo. Dahil kung hindi ay lahat ng mga kaopisina niya, pati ang kanyang boss ay tinetext o tinatawagan ni Ruel. Dapat ay nababasa din ni Ruel ang lahat ng mga messages na natatanggap ni Sophie. Chinecheck lagi kung sino ang mga tumatawag dito at kung hindi nakaregister ang numero ay tinatawagan niya at inaalam kung babae ba ito o lalaki. Kung lalaki naman ay inaalam niya kung bakit sila nagkakausap ni Sophie. Nung wala pa siyang nobyo ay nakakapag-ambag pa siya sa kanilang pamilya ng pambayad sa tubig at kuryente, na ibibili pa niya ng mga gamot at damit ang kanyang mga magulang, nakakatulong pa sa pagbabayad ng matrikula ng kanyang kapatid. Ngunit mula nung makipag-live-in siya ay patakas na lang kung magbigay siya sa pamilya, at nitong huli ay si Ruel na ang may hawak ng kanyang ATM kung saan hinuhulog ng kumpanya ang kanyang sahod. Ganyan ang naging kalagayan ni Sophie sa loob ng almost 2 years nilang pagsasama. Minsan nga rin pinag-awayan nila yung pag-post ni Sophie ng picture ni Piolo Pascual with caption na, "I love you, Piolo!" Minsan pati mga kaopisina niyang mga babae ay pinagseselosan niya. Bakit? Tomboy daw ba yung mga yon? At nangyari din na may team building sila sa Zambales, sumama si Ruel. Nagpa-reserve ng 1 kwarto doon sa resort kung saan gaganapin ang team building na yan para makasama pa rin niya si Sophie. At kapag ongoing na ang kanilang mga activities ay nasa malapit lang si Ruel. Nagmamasid, binabantayan siya ng sobrang higpit. Sa ganda at talino ba naman kasi ni Sophie ay posibleng marami nga ang manligaw sa kanya mga kaopisina at mga kliyente. Alam ng lahat ng mga katrabaho niya kung gaano ito ka-possessive kay Sophie. Pati nga boss nila ay alam ang tungkol sa lagi nitong pagbuntot. Pero dahil malaking asset sa kumpanya at gusto rin nilang bigyan ng peace of mind si Sophie, kaya iniintindi na lang nila. Inaaya din nilang makihalubilo sa kanila, makasabay sa pagkain at kung ano-ano pa itong si Ruel. Sa pag-swimming naman ay hindi magawang mag-two-piece ni Sophie. Naka-shorts lang ito at naka-white t-shirt. Ayaw niya magkaroon ng rason ng pag-aaway. Ayaw niya na kahit isang sulyap lang ng ibang lalaki sa kanya ay magagalit na ito. Baka mapahiya na naman siya. Pagka-uwi nila galing sa Zambales, noong bubuksan na sana nila ang kanilang condo unit, bumukas ang pinto ng katapat nilang kwarto at nagsalita ang isang matipuno at gwapong lalaki. "Excuse me po, bago lang po kasi ako dito sa Queen's Empire. Gusto ko sanang magtanong kung may clinic ba tayo dito? Ako nga pala si Richard." Umakto itong parang gusto niya makipagkamay, pero hindi ito pinansin ni Sophie. Alam niyang magsiselos lang si Ruel, pero akmang sasagutin sana niya ang kanyang tanong nang unahan na siya ng kasintahan. "Bakit pare? Hindi ka ba inorient ng ahente o hindi ka man lang ba nagsaliksik bago mo binili itong unit mo?" Sarkastikong tanong niya sa lalaking unang beses pa lang nila makita. Nakahalata naman itong si Richard, nakakaiba ang asal nitong si Ruel, kaya sabi na lang niya, "Hindi nga boss sige pasensya na sa abala ha, tatawag na lang ako sa my front desk at sa mga staff na lang ako magtatanong." Dali-daling hinila ni Sophie ang kamay ni Ruel papasok sa kondo at dali-dali rin niyang isinara ang pinto. "Grabe ka naman love, can't you be so nice to strangers?" "Hindi mo ba talaga kilala yon, Sophie? Hindi naman ako naniniwalang sa itsura niyang yan ay isa siyang tanga na hindi inaalam muna kung ano ang meron dito sa Queen's Empire bago niya binili. O baka naman stalker mo yon? O di naman kaya ay isa sa mga ex-boyfriends mo na gusto makipagbalikan sa'yo at hindi mo lang sinasabi sa akin?" "Oh my goodness, Ruel! You are so unbelievable! First time ko makita yung taong yon, and why would I deny kung talagang kilala ko siya?
At saka pwede ba, baguhin mo na yung kawalan mo ng tiwala sa akin. Sobrang hiyang-hiya na ako sa mga kaopisina ko, sa boss ko, na lagi kang nakabuntot. Hiyang-hiya na ako na sa kalagitnaan ng presentation ay lagi kong idinadahilan na may LBM ako at kailangan kong mag-CR. We have almost lost a multi-millionaire client. Pero buti na lang magaling sumalo itong assistant kong si Trina. So, sinasabi mo bang ikinakahiya mo na ako? Dahil ba hindi ako kasing gwapo nung bagong kapitbahay natin? Dahil ba wala akong stable na trabaho kagaya ng kaopisina mong si Arnel? Paninigaw ni Ruel. Ano ba yung pinagsasabi mo, Ruel? Naririnig mo ba ang sarili mo? Napapagod na ako sa pag-intindi sa'yo. Pagod na ako dahil sa ugali mong yan at hindi dahil sa ibang tao. Mali. Mali ang mga iniisip mo. Ilang beses nang tinangka ni Sophie na makipaghiwalay kay Ruel pero hindi niya magawa-gawa dahil hindi niya alam kung kakayanin ba niya. Mahal na mahal niya ito at kahit papaano ay gumagawa naman ng paraan para makabawi sa kanya gaya ng binibigyan siya ng kakaibang masahe. Kinakantahan, nagjo-joke. Lagi na lang niyang sinasabi sa sarili na kahit naman papaano ay masaya naman din silang dalawa. Hindi na niya ma-imagine ang buhay kung mawala si Ruel sa kanya at higit sa lahat, iniisip niya that she is not getting any younger at gusto na rin niyang lumagay sa tahimik. Gusto na niyang magpabuntis sa kasintahan, gusto na niyang maging isang ina. Sabi niya sa sarili na magiging mabuti rin naman siguro siyang asawa at ama dahil hindi naman niya ito sinasaktan physically. Mga kabats, gusto kong malaman ang inyong mga opinyon tungkol dito sa sitwasyon ni Sophie at Ruel. Paki-comment na lang dyan sa baba ang inyong mga sagot. Kung kayo ba si Sophie, will you continue to live in that condominium with Ruel or will you leave and start anew? Paano kayo makikipaghiwalay dito kay Ruel knowing na kaya nitong mag-eskandalo doon sa trabaho mo? O kaya naman, paano mo patuloy na ipaglalaban ang pagmamahal mo sa kanya? Gusto ko kayong paalalahanan na meron tayong Republic Act 9262 o yung tinatawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ayon sa batas na ito, hindi lamang physical ang pang-aabuso kundi meron ding emotional, verbal at financial abuse. Sakop ng batas na ito ang mga mag-asawa o magkarelasyon pati na ang kanilang mga anak o mga bata na kasama nila sa iisang bubong. Napakamalinaw sa kwento ni na Sophie at Ruel na bagamat walang physical abuse ay meron namang verbal abuse o binibitawang masasakit na salita itong si Ruel. Yung walang kalayaan si Sophie na magdesisyon para sa sarili niya, wala na siyang kalayaan na kumilos ayon sa gusto niya o ayon sa kung ano ang nararapat para sa trabaho niya. Yan ang mga halimbawa ng emotional abuses na nararanasan niya. Financial abuse naman yung kontrolado ng lalaki yung ATM niya tapos imbes na itong si lalaki ay pagbutihin ang trabaho, maghanap ng mas maraming racket o ng stable na trabaho pero hindi Sa kakabuntot niya kay Sophie ay hindi na niya magawang magkaroon ng magandang career. Let me also remind you na kahit sa mag-asawa mismo ay dapat nirerespeto niyo pa rin ang privacy ng bawat isa. Bagamat nakasaad sa batas ng Biblia at batas ng bansa na kapag mag-asawa na, kayo ay nagiging iisa na lang. Ang ibig sabihin nito mga kabats ay ang pagkakaisa ninyong dalawa sa inyong mga adhikain para sa pamilya at pagkakaroon ng karapatan na angkinin ang bawat isa pero hindi ito dapat nasapilitan. May karapatan kayong pareho sa mga investments nyo kahit na iisa lang sa inyo ang nagtatrabaho. May karapatan kayong pareho sa mga anak. Pero ating pakatandaan na ang karapatang mabuhay, karapatang maging masaya, karapatang magkaroon ng kapayapaan, karapatang magkaroon ng privacy ay individual na karapatan yan ayon sa ating Bill of Rights.
Sa inaasal naman ni Ruel ay ayun nga, sabi ni Sophie ay hindi naman nananakit physically sa ngayon. Pero ang mga ganyang attitude ng isang lalaki ay maaaring mauwi sa pisikalan. Kung kaya kanyang saktan emotionally, kaya kanyang pahiyain sa harap ng maraming tao, sigurado na kaya ka rin niyang saktan physically balang araw. Maaring naiintindihan ka ng mga kaibigan mo, katrabaho mo at ng boss mo sa ngayon, pero hanggang kailan kanila iintindihin o pagpapasensyahan? Aantayin mo pa bang may mas malalang mangyari na maaring ikapahamak mo o ikapahamak ng kumpanya ninyo? At this point mga kabats ay ating pag-usapan kung bakit nga ba may mga babaeng hindi nila magawang iwan ang kanilang mga abusers. Number 1, distorted thoughts o yung mga pagkakataon na tinatanggap ng babae na sila ang mali at may nagawa sila na nakatrigger sa kanilang partner. Number 2, damaged self-worth o yung feeling ng mga babaeng ito na worthless sila kung mag-isa lang sila sa buhay. Number 3, fear o takot. Takot sila sa kung ano yung pwedeng gawin ng kanilang partner. Like dito sa case ni Ruel, may tendency na mag-eskandalo ito para mapahiya si Sophie. At naririnig din natin madalas sa mga balita na may mga babaeng nagiging biktima ng sextortion. Number 4, may mga babaeng feeling heroine na iniintindi nila yung mga pinagdadaanan ng kanilang mga partner mula nung pagkabata at kung mananatili siya sa piling ng partner ay siya ang makakatulong para ma-overcome niya lahat ng hinanakit nito sa buhay. Kung mananatili siya dito ay siya ang makakapagpabago sa ugali nito. Number 5, dahil sa mga anak. Iniisip nila ang kapakanan ng mga anak. Ayaw nilang lumaki ang mga ito sa broken family. Number 6, family expectations and experiences. Dahil sa situation ni Sophie na parang tinalikuran na niya ang kanyang pamilya para kay Ruel, so kailangan niyang panindigan. Yung iba naman dahil may mga kakilala sila na abusive din ang asawa, lasenggero, nagda-drugs, pero hindi naman naghihiwalay. Yun. So, dun sila nakabase na dahil okay naman sa iba na kahit ganun yung ugali ng asawa nila, kaya nilang tiisin. So, kung kaya nila, kaya ko rin. May mga ganung mentality. Number 7, financial constraints. Hindi kagaya ni Sophie na kayang maging independent financially. Yung ibang mga babae nakadepende sa kanilang mga partners. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng ibubuhay sa anak nila kung makikipaghiwalay sila sa kanilang abusive na asawa. Number 8, hindi magawang makipaghiwalay ng mga babae sa kanilang mga partner dahil masyado silang ina-isolate o yun bang inilalayo sila sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan para walang mapagsabihan ng problema. Sa situation ni Sophie, ano ang pwede nating ibigay ng mga options sa kanya? Gusto na niyang lumagay sa tahimik dahil ayaw niyang tumandang dalaga at gusto na niyang magkaroon ng anak. Nagkakilala sila ni Ruel noong 25 siya tapos 2 years silang mag-boyfriend, so it means 27 na siya. Kung makikipaghiwalay siya, it will take months or years para gamutin ang kanyang puso dahil kung sasabak siya kaagad sa isang relasyon ay baka maging rebound lang at mag-fail ulit ang relasyon. Paulit-ulit na lamang ba siyang naghahanap ng taong magmamahal sa kanya? O dapat na ba niyang tanggapin ang kapalaran niya maging old maid? Na gaya ng sabi ng iba, mas mabuti nang tumandang dalaga pero masaya kasama ang mga kapamilya at mga kaibigan kesa may asawa ka nga pero hindi mo magawang maging malaya. Ika nga nila, it is better to remain single with high standards than be in a relationship settling for less. Sa mga wives naman na iniisip na hindi makikipaghiwalay para sa mga bata. Bakit? Kumpletong pamilya lang ba nakakapagpasaya sa isang tao? Kung lumaki ka ba sa broken family ay hindi mo na ba maaabot ang mga pangarap mo sa buhay? O kailangan mo na ring tanggapin na kaya mong buhayin ang iyong mga anak, kaya mong palakihin sila na may disiplina, pagmamahal sa ibang tao at takot sa Diyos. Kaya mong palakihin nang hindi nagtatanim ng galit sa kanilang ama.
Minsan, mas mabuti pang walang tatay kaysa may tatay ka nga pero lagi mong nakikitang nag-aaway sila ng nanay mo. O di kaya naman may tatay ka nga pero lagi ka namang ginagahasa. Sa mga babae naman dyan na financially dependent sa kanilang partners, hello! Nasa makabagong henerasyon na tayo. Naipaglaban na tayo noon pa ni Gabriela na magkaroon ng karapatang magtrabaho para sa pamilya, na magkaroon ng equal rights sa mga kalalakihan pagdating sa pagsisilbi sa lipunan. I-analisa mo mabuti ang sarili mo. Ano nga ba yung mga educational attainments mo? Ano ba ang mga skills or talents na mayroon ka? Baka naman kaya mo mag-online selling, mag-vlog, mag-buy and sell o kung ano-ano pa para magkaroon ng trabaho na hindi required ang tinapos sa kolehiyo. Mga kabats, may mga pwede tayong gawin to get away from toxic, destructive relationships. Number 1, you have to realize that you deserve healthy love. You deserve someone better. A relationship should not be a source of drama and excitement. Seek your thrills elsewhere. Drama leads to conflict, instability, and erratic behavior which does not lead to happiness or contentment in any relationship. Mas mabuti pa na tapusin mo ng isang bagay para simulan mo ang isa pa kesa maging bilanggo ka ng sarili mo dahil sa umaasa ka para sa isang bagay na napaka-imposible. Number 2, accept that the relationship was toxic. Huwag ka nang magdahilan pa. Huwag mo nang pagtakpan pa ang partner mo. Number 3, remember who you are. Sino ka ba nung hindi mo pa nakilala ang taong to? Sino ang mga kaibigan mo, ang mga malalapit mong kamag-anak? Number 4, take practical steps to help you cope. I-research mo sa Google yung 12S for good mental health. Kasama na dyan yung sports, singing, stress debriefing, ganyan. So, 12S for good mental health. Number 5, don't wait for an apology or closure. Don't expect na ang isang taong abusive ay tatanggap ng pagkakamali ng buong puso. Napaka-imposible niyan or chances are 10% lang. At hindi rin natin kailangan ng closure. Just live, forget, period. Hindi mo na kailangan makipagkita para sa closure kuno na baka mamaya niyan ay kung saan na naman mapunta. Number 6, embrace forgiveness. Patawarin mo ang sarili mo at patawarin mo na lahat ng mga taong nakasakit sa'yo, kasama na siya. Mabubunutan ka ng tinik at makakahinga ka ng maluwag, mas makakatulog ka pa ng mahimbing. Number 7, surround yourself with positivity. Go with positive thinkers. Join ka sa mga grupong nagsusuportahan sa isa't isa. Be with people who are of the same interest as yours. Number 8, remember that it won't be easy at all. Hindi isang snap lang at mawawala na ang sakit. Isang iglap lang nakawala ka na sa toxic relationship na yan. Hindi ganon because healing is a process and you need to accept that. You have to be brave enough to say that this is not what I want. Do not settle for a relationship that will never allow you to be yourself. Letting go of toxic people is an act of self-care. At pakatandaan mo na rin na hindi ka isang rehabilitation center kung saan magbabago ang isang toxic o isang psychopath, ang isang alcoholic o isang drug addict. Ulitin ko, hindi ka isang rehabilitation center. Sa ating episode ngayon mga kabats ay sana nakapulutan natin ng mga aral na siyang magsisilbing gabay natin tungo sa pagkakaroon ng isang mas masaya at mas tahimik na buhay. Ako po si Morena Idaya, lubos na nagpapasalamat.